So hello everyone, welcome back sa ating vlog. In today's video guys, pag-uusapan natin kung sulit pa ba na pupunta kayo dito sa Canada as international student with the recent changes sa IRCC, sa market right now in Canada, and of course yung PR pathway. So in this video guys, pag-uusapan natin yung tatlong points na kailangan ninyong i-consider kung gusto ninyong mag-international student dito sa Canada ngayong 2024. So unang-una dyan, pag-uusapan natin briefly yung IRCC update. Pangalawa dyan, pag-usapan din natin yung PR pathway na available sa mga international students or sa mga graduate as international student dito sa Canada. And pangatlo, pag-usapan na rin natin yung pinaka-hot issue right now, yung housing market dito sa Canada or yung rental market dito sa Canada. So sa lahat ng discussions natin, magkakaroon tayo ng before and after or yung dati compared ngayon na situation para magkaroon kayo ng basic premise kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa Canada. So unahin na natin doon sa IRCC update. Dati, ang mga international students, pwede nilang dalhin yung kanilang spouse or common law partner as an open work permit. So ibig sabihin habang nag-aaral sila, pwedeng magtrabaho yung kanilang spouse or partner dito sa Canada. This helps a lot of international students to finance their studies here in Canada kasi hindi naman lahat nag-international student meron talagang super daming funds. Let's face the truth. So isa na kami doon, yung funds namin is talagang saktong-sakto lang and kailangan talaga ng OWP to support my tuition fee for my succeeding semesters or yung mga tuition fee na babayaran ko dito sa Canada. But now, ang sabi ng IRCC, tanging ang mga international students na lang daw na kumukuha ng masteral tsaka doctoral ang pwedeng magdala ng spouse or common law partner as an open work permit. So, ang pinakamalaking impact nito guys, kung kagaya namin kayo na gustong gawin yung student pathway na SP plus OWP para mapag-ipunan yung tuition fee within Canada, medyo alanganin na tayo dito, lalo na kung undergraduate yung program na ititake ninyo. So, yun yung unang comparison natin. And next, dati, ang international student, halos walang cap yan. So, hindi nila nilalagyan ng limit kung ilang study permit ang i-issue nila. So, parang unlimited halos yung binibigay ng IRCC. But starting this year, meron ng limit or cap sa study permit na i-issue nila. That's 360,000 for 2024 and i-reassess nila yan for 2025. So, to give you a little insight, that's a 35% reduction from 2023 numbers or yung mga in-issue nila noong 2023. Ang ibig sabihin lang nito, mas mahirap nang ma-approve or mas mahirap nang makasecure ng study permit pagpunta ninyo dito sa Canada. Next, dati ang international student or study permit, ang requirement nila is a 1-year tuition fee plus 1-year cost of living. Same pa rin naman siya sa ngayon. Pero dati yung cost of living lang na nire-require for a solo student is 10,000 Canadian dollars. Pero with the new policy from IRCC effective January 1, 2024, lahat ng bagong application for a study permit, kailangan na yung cost of living nila is 20,600 plus na. So, nag-times 2 yung requirement from previous years. So, ang nangyayari ngayon, finifilter talaga ng IRCC yung mga students na talagang may kakayahan para bayaran yung kanilang cost of living dito sa Canada. Kasi to be honest, yung 10,000 Canadian dollar is no longer appropriate sa numbers pa lang ng 2023. Kahit 2022, kahit bumalik tayo ng 2021, hindi pa rin kasya yung 10,000. Kaya naman yung 20,000, I think, more realistic na siya sa gagastusin talaga ninyo at saka sa i-expect ninyong gastusin dito sa Canada pagpunta ninyo dito for 1 year. So, yun yung comparison natin ng before and current para sa study permit application and study permit regulations. Ngayon, enough with that. Punta naman tayo doon sa ibang aspects ng pagiging international student, no? Kasi as international student, most of us ang ginagawa is international student, after graduation is work. After you get your work permit or your work experience, you apply for permanent residency. Dati, ang karaniwang ginagamit ng mga international student na pathway is yung CEC o yung tinatawag nilang Canadian Experience Class, wherein pagka-graduate nila, kukuha sila ng 1-year work experience sa Tier 0123 or dating NOC AB0. Tapos, after 1 year, lalaki yung CRS score nila or yung Comprehensive Ranking System score nila na mag-i-enable sa kanila na ma-invite for express entry draw. Dati kasi, no, to give you an example, no, ang cut-off dati, naglalaro yan ng 470, 480, 490. So, nandun yung cut-off niyan. So, karamihan ng international
students, after they graduate, they can get additional points, right? And after makagain ng 1 year experience, they can get enough points para ma-meet nila yung threshold dati. Kasi I myself, no, nag-compute ako dati ng CRS score ko. So, ang CRS score ko dati nasa 420 before I graduate. Tapos, nung graduate ako, nag-bump up siya ng 464. And then, I calculated na after 1 year of experience, makakakuha ako ng CRS score na nasa 510 to 515. So, before, medyo kampante ako na, okay, after I graduate, kunin ko lang yung 1 year experience ko sa work ko, and then, mataas na yung chance para ako ay ma-invite for express entry. But that's no longer the case starting mid ng 2023. Kasi nung mid 2023, nakakita na tayo ng mga express entry draw na super taas. So lately, ang draws ng express entry sa general pool, naglalaro na ng 500 plus. So ang last na nakita kong score na draw nila is 540 plus yung cutoff, which is way over the score na nakuha ko after 1 year of work experience. So yun yung difference right now. Dati, mas madaling ma-PR ang mga international student, pero ngayon medyo humihirap na. So dito na rin pumapasok yung mga provincial nomination program or provincial nominee program, wherein yung mga international students sa kanya-kanya nilang mga provinces ay nag-a-apply ng PR doon sa province na yun. Basically, hindi nagbago yung mga PNPs na yun, no? Wala gaanong movements doon. So, ang pagkakaiba niyan, guys, yung mga PNP programs dati is second layer ng PR pathway ninyo or PR process or PR plan. Pero with the situation right now, nagiging first layer na siya. Siya na yung pinaka-primary way mo para maging PR dito sa Canada. So, that's the main difference. Ngayon, tanongin niyo naman ako, ano naman pagkakaiba kung ma-PR ka ng federal sa express entry at saka ma-PR ka ng provincial nomination program? Ang pagkakaiba nun, guys, kapag PNP ka, syempre, matatali ka ng kaunti doon sa province na nag-nominate sa'yo. Take note, kaya ka ninominate ng province na yun under the PNP program is para expect nila na magstay ka doon sa province na yun. That means yung mobility mo to change province in the short term, medyo mababawasan. Hindi pwedeng pag, for example, ng PR ka dito sa Alberta under the PNP stream. Sabi mo, okay, PR na ako. Next month, punta na ako ng British Columbia or Ontario or whatever. Hindi siya ganun mag-work kapag under PNP ka. Kasi I've heard this story years ago, na PR siya sa isang province, and then right after niya nakuha yung province PR niya or yung PNP na PR niya, pumunta siya ng Ontario. So, nagstay siya ng Ontario for like 4 to nearly 5 years kasi yun yung time to extend your PR, right? Or to renew your PR. So, nung time na magre-renew na siya ng PR, nakita ng visa officer niya na nag-move siya ng province kung saan siya na-nominate. So, doon na nag-start yung problema niya kasi ang sabi ng IRCC, actually, ni-refuse yung yung PR extension niya. So, ang sabi ng IRCC, dinominate ka nitong province na to, bakit mo sila iniwan? So, sabi nila, in bad faith daw yung kliyente or yung applicant. So, para maiwasan ninyo yun, guys, pag PNP kayo, magstay lang kayo muna dun sa province kung sinong nag-nominate sa inyo. Siyempre, to give back din dun sa province, parang, siyempre, binigyan ka ng favor, give them back or pay them back naman kahit papano, di ba? So, yun yung difference compared kapag federal yung nag-invite sa'yo for PR. For example, kasi, pag na-express entry ka, na-draw ka sa express entry, kahit na PR ka, for example, you're living in Alberta nung na-PR ka under EE, pwede ka lumipat ng province, wala kang problema, kasi hindi ka nakatali dun sa province. So, yun yung difference. So, now, ang magiging trend na talaga ng mga international students ngayon at saka sa mga aspiring international students is magfo-focus na sila sa mga PNPs. And take note din pala, no, meron ding konting good news galing sa IRCC kasi nagfo-formulate daw sila ng bagong pathway for us as international student basta pasok yung skills natin or in-demand yung job natin na magbibigay sila ng sarili nating pathway. Pero this rumors has been out for like couple of months or couple of years na. Matagal na siyang usap-usapan pero until now, wala pang final decision or wala pang final guidelines kung ano yung mangyayari doon. So, ang next point na gusto kong i-consider ninyo kung sulit pa bang mag-international student dito sa Canada is hindi yung pagpasok as international student or yung pagiging PR. Let's be more realistic doon sa cost of living ninyo. So, yung cost of living, kahit mag-focus na lang tayo doon sa housing market or sa rental market. Kasi yung sa grocery transportation,
quotation, at yan, ano lang yun yung increase nun is due to inflation lang. Pero sa housing market tayo magfo-focus. So, I've done some research about the housing market o yung history ng prices dito sa Canada, and I will give you some details. Bibigyan ko rin kayo ng link sa baba para ma-verify nyo yung details na binabanggit ko. So, para hindi tayo magkamali, titignan ko yung notes ko dito. So, let's start. So, sa housing, buong Canada to, rental market nung pinag-usapan natin, ang sabi noong 2020, ang average rent price daw is 1,700 Canadian dollars. Ngayong 2023, ang average rental price na is nasa $2,178. So, that's an overall 27% increase from 2020 to 2023. So, ito, hindi nila finilter out kung anong province yan. So, entire Canada to. At hindi rin naka-filter out dito yung type of property na for rent. So, nag-dig deeper tayo ng kaunti and tinignan natin specifically yung Calgary market. Dito tayo magfo-focus. So, sa Calgary market, let's say a 1-bedroom, 1-bathroom apartment. So, ito yung benchmark prices natin. Noong 2021 daw, ang average price ng 1-bed, 1-bath na apartment is nasa 1,100 Canadian dollars. Which is true kasi na-experience din namin yan way back 2021. Ngayon, fast forward to 2023. Ang sabi ng research na to, during 2023, ang average price daw ng renta sa 1-bed, 1-bath na apartment is 1,750. So, from 2021 to 2023, that's an increase of 60%. So, ganon kalaki ang itinaas ng rental market dito sa Calgary. Now, let's give you a more personal example. So nung nagre-renta kami dun sa Panorama, nag-rent kami ng basement namin na 1-bed, 1-bath. So, we stayed there for like 1 year and 6 months, something like that. So, nag-start kami mag-rent doon around 2021 October ata yun, or 2021 August, parang ganon. So, ang rate namin nung nagsimula kami is 900. Then, after a year, in-increase kami ng 1,000. So, nung nag-1,000 kami, ganito kasi nangyari noon, during that time, 2022, papunta na dito yung kapatid ko. So, we need to secure a larger place kasi 1-bed, 1-bath lang yun na walkout basement eh. Umalis kami doon, nakahanap kami ng 2-bed, 1-bath na apartment or basement rather na 1,450. So, konti lang yung dinagdag namin for the extra bedroom. Ang gusto ko i-emphasize dito, no, nung umalis kami, nakahanap yung landlord namin kasi yung landlord na yun, naging friend ko na rin siya, no, kasi as in talaga, sobrang bait talaga niya. So, naging friend ko na siya. Siyempre, chika-chika din kami, update sa kaganapan, and then, natanong ko kung magkano yung renta nung pumalit sa amin. Tapos, ang sabi niya sa akin, ang going rate na daw niya is 1,500 Canadian dollars for a 1-bed, 1-bath walkout basement. Yung rate na yon is 2022. So, tingnan nyo na lang kung gaano siya nag-increase. Nag-start kaming 900, naging 1,000. Tapos, nung 2022, 1,500 na. Ngayon, nasa 1,550 na daw. Kasi, syempre, kapag meron kang current tenant, hindi mo siya mai-increase ng sobrang laki. Kasi meron ding regulations dyan or laws na surrounding that increase. So, yun, that's a staggering 50%, more than 50% increase for the span of 2 years. So, yun yung gusto kong ma-realize din ninyo na yung renta dito sa Canada ngayon is napaka super grabe na ng mga itinaas. Kaya nga tinatry na nilang bawasan yung mga international student kasi sobrang dami international student ang gustong makapagrenta ng isang unit. So kung madami kayo na gustong magrenta sa isang unit, ang tendency niyan tataas yung value ng unit na yun. That's a basic law of supply and demand. So, yun sa rental prices. Ngayon, punta tayo doon sa housing prices. Kahit ano lang, hapyawan lang natin ng konti. But before we proceed, gusto ko lang mag-disclaimer na hindi ako immigration consultant and lahat ng sinishare ko sa inyo dito is based lamang sa personal experience and opinion ko. And of course, hindi ako realtor. So, lahat ng figures dito galing lang sa research ko and personal experience ko din. So, let's go sa housing prices. Kasi, we've been in the market for an apartment since 2022. So, during 2022, nag-start na kaming maghanap ng mga apartments or townhouse na bibilihin namin. So, nung 2022, ang 2-bedroom, 2-bathroom sa Panorama area, nasa 200,000 Canadian dollars. Base ito doon sa in-offer namin dun sa apartment na yon, and tinanggap siya ng seller during that time. So, that's around April or March ng 2022. So, let's say 2-bed, 2-bath, 200,000. Ngayon,
Noong 2023, chinek namin yung prices ng similar unit doon sa apartment na yon or doon sa building complex na yon. 290,000 na yung 2-bedroom, 2-bath na same style nung unit na tinignan namin before. So that's a 90,000 Canadian dollars increase in just 1 year. So ganun kataas yung tinaas din ng housing market. Ngayon, meron din kaming mga tinignan na townhouses. So, may townhouse kaming tinignan dati sa may Huntington area. Ang selling price nila dati is 189. Nag-offer kami ng 200. Hindi kami na-approve for the 200 or hindi na-accept yung 200 namin. So, I am assuming na more than 200 nila yun na benta dati. So, let's say, sabihin na lang natin 210. Ngayon, binalikan ko siya 2024 nung December lang. Chinek ko kung magkano yung mga prices ng bahay around that complex. Same condominium complex siya na townhouse. Same size, 3 beds, 2 bath, and ang price na hinihingi ng seller is 340,000 Canadian dollars. So that's like 140,000 increase. Ito medyo mas personal pa, at least based on our real experience na, yung na-approve na experience namin. Noong 2023, hindi naman lingid sa inyong kalaman, bumili kami ng townhouse. So ang worth ng townhouse namin is 342 Canadian dollars. So dito yan sa complex namin. It's a 3-bedroom, 2.5 bath. Ngayon, 2024, nung December 28 lang, na-close yung katabi naming bahay dito. Sa kabilang block lang, dito lang sa complex namin. Same floor plan as our house, same square meters, square foot. Almost same lahat, identical siya. And na-close nila siya for 398,000. So that's almost 60,000 increase within wala pang 1 year. So ganun guys yung current market ngayon dito sa Canada for houses. Ngayon, anong relevance nito para sa inyo, no? Anong relevance nito? Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi let's face it, pag pumunta kayo dito as international student, somehow, kailangan nyo ng bahay, kailangan nyo ng matitirhan, and you will be impacted by these increases sa rental market. Hindi ko sure kung patuloy pang tataas or bababa na or magsasubside na or mag-stabilize na. Pero yun lang, kaya nila ginawa itong student cup para matulungan yung mga nandito na sa Canada na nahihirapan kumuha ng bahay or nahihirapan kumuha ng rerentahan na unit. So yun, I hope na nakatulong ito para malaman din ninyo kung sulit pa ba na mag-international student kayo dito sa Canada with all these changes from IRCC, changes sa PR pathway, and changes sa housing market dito sa Canada. Yun lang, I wish na i-consider nyo itong mga factors na to before you decide. Although, yes, I am a education consultant, so I help international students to achieve their dreams here in Canada as international student, but it is my moral obligation to give you the truth. Ayoko yung sugar-coated na, okay lang yung changes na yan. You can still come here in Canada. Tapos pagdating ninyo dito, magkakaproblema kayo. I don't like that. So, I'm offering you everything na research ko and based experience ko, and nasa sa inyo na yan kung magde-decide kayong i-pursue pa rin ang international student journey ninyo or hindi. So, kung talagang decidido kayo mag-international student dito sa Canada, I can definitely help you go through the process. So, meron akong immigration consultant partner kung gusto nyo mag-immigration consultant, and I also do free DIY guides para matulungan ko kayo kung anumang questions ang meron ninyo. Sasabihin ko sa inyo kung saan kayo dapat pumunta, and dun kayo magre-research para tama yung information na makukuha ninyo. So yun lang for today's video guys. I hope na madami kayo natutunan ngayong sa video natin na ito. And kung may mga questions kayo, just drop it down below para try nating sagutin sa mga future videos natin. So thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. Ayan guys, and yun. As always, see you sa next vlog. Bye-bye!